Let's pray. Father God, we come to you in Jesus' name. Amin pong dinededicate ang service na to sa iyo. Be honored, be glorified. Maganap ang kalooban mo. Ma-reveal ang iyong salita. And I pray, O Lord God, na ikaw ay kumilos sa kalagitnaan namin, Panginoon, strongly. Holy Spirit, you are welcome. Move and dwell in our midst. Again, I declare the victory of Jesus sa service na to. This I pray in Jesus' name. Amen, amen, amen. Praise God. Sige, habang ating pong hinihintay na makaupo ang iba. Ako ay nagpasya na. Believer na ako. Tinanggap ko na si Jesus sa aking puso. Pero ang tanong, nagbago ba ang iyong puso? Nagbago ba ang affection ng puso mo? Nagaganap ba ang declaration natin na pabanal ng pabanal? O ginawa nga lang nating formula ang panalangin ng pagtanggap kay Jesus? Kasi may kailangan tayo sa Kanya. Kapareho ng sinabi ni Jesus sa maraming tao na sumusunod sa Kanya noon. Sabi ni Jesus sa John 6:26, Jesus answered them and said, Most assuredly I say to you, you seek me not because you saw the signs, but because you ate of the loaves and were filled. Ito kasing mga sumusunod na ito ay nakita ang himala ng multiplication ng bread and fish. Yung mga sign na yon, yun ay nagtuturo kay Jesus bilang the Son of God, the Messiah. Pero sabi ni Jesus, sumusunod naman kayo, hindi dahil dun sa sign Sumusunod kayo kasi nabusog kayo. Anong ibig sabihin? Nakakita sila ng benepisyo. Makakakain sila ng free. Anong ibig sabihin? Walang nabago sa puso. Sumusunod pero walang nabago sa puso. Kaya sinabi ni Jesus, John 6:27, Do not labor for the food which perishes, but for the food which endures to everlasting life, which the Son of Man will give you. Huwag niyong hanapin yung mga benepisyong yan. Mawawalang hanapin ninyo yung pagkain na magtatagal hanggang sa walang hanggan, na ibibigay sa inyo ng anak ng Diyos. Bili ng Panginoong Yesus bago siya umakyat sa langit, Go and make disciples of all nations. Hindi sinabing, Go and make believers of all nations. Believers believe in Jesus. They believe Jesus. But disciples follow Jesus. Kaya ang sabi ng Panginoong Yesus, make followers. Make disciples. Huwag yung sumunod lamang sa panalangin at naniwala sa akin. Kailangan ay followers din tayo ni Kristo. Kaya sabi ng James chapter 2 verse 18, Show me your faith without deeds, and I will show you my faith by my deeds. Tindi ni James, ano? Sige. Sabihin mo lang ng sabihin ng pananampalataya mo nang wala namang kasabay na gawa. At ipapakita ko naman sa iyo ang pananampalataya ko sa pamamagitan ng ginagawa ko. Ang kailangan natin ay belief na may kasamang pagsunod. Ang paniniwala ng mga hindi followers, yung mga believers lang. Ang paniniwala ng mga hindi followers ay ito, God loves me unconditionally. God loves me the way I am. God loves me even if I live in sin.
Meron akong kinounseling noon eh. Yung isang asawang lalaki na talagang gusto niya akong makausap ng gabi. Gabing-gabi. And then, I found out na sila nag-aaway na ng mag-asawa at nasa crossroad na siya. Kasi yung lalaki may kabit. Habang kami, and then nasabi ko sa kanya, okay, do everything. Ikaw yung magpasya. Ano ba talaga? Ikaw ba'y maninindigan sa righteousness o ipagpapatuloy mo yan? It took so long kasi malalim na rin yung relasyon sa kabit eh. Pero nagpasya siya. Akin pong pipiliin ang asawa ko. Praise God. So, itong gagawin mo. Sinabihan ko ng gagawin. Mag-resign ka sa trabaho mo. Bakit? Ay naroon yung kabit eh. Alam mo kasi yung righteousness, medyo ano yan eh. Meron niyang presyo. Ginawa naman. Pero habang tumatagal, siya'y natotrouble kasi naapektuhan na eh. Minsan kasi ang righteousness, pag nakaka-apekto na, medyo gusto nang bumalik sa dati. Hanggang sa mamaya, bumalik uli siya sa dati. At may sinabi siya sa akin, sabi niya, sinasagot naman ho ng Diyos lahat ng panalangin ko eh. Ano man hong hingin ko, sinasagot niya. Kahit nga ho yung pagbibigay ng kabit. Tingnan ninyo, kapag ang isang tao ay believer lang ni Jesus at hindi follower, iba ang interpretasyon niya sa salita at iba ang tingin niya sa relasyon. Kaya ngayon ay pag-uusapan natin how to live victorious over sin. Paano ba natin makakamukha si Lord? Paano mababawasan ang kasalanan? Upang maganap ang ating deklarasyon. Pabanal ng pabanal. Sabi ko nga, gusto kong baguhin ang prioridad eh. Gagawin natin, kumusta na kayo? Pabanal ng pabanal. Period. So, itong una. Meron itong part 2. Medyo humaba eh. So ngayon, dalawa lang ang ating tatalakayin. Paano makakapamuhay ng tagumpay sa kasalanan? Are you ready? Number 1, know who you are in Christ Jesus. Alamin mo kung sino ka sa Panginoong Hesus. Ipinanganak tayo ayon sa uri ni Adan. Yes, lahat tayo ang ninuno ay si Adan. Ito ang ating lumang pagkatao. Ito ay may uri or may nature. Anong nature nito? Siya ay may tendency laging sumaway sa utos. Ang uring ito ay makasalanan. Noong tinanggap natin ang Panginoong Hesus bilang ating Diyos, Panginoon at tagapagligtas, ipinanganak muli ang ating espiritu. At ito ngayon ay iba na ang uri, iba na ang nature. Ito'y ayon sa uri ni Jesus. Hindi na galing kay Adan. Namatay na yung uri ni Adan. Pinanganak tayong muli at nakuha natin ang uri ni Jesus. Iba na ang nature nito. Nais na nitong sumunod. John 3 verse 5. Jesus answered, very truly I tell you, no one can enter the kingdom of God unless they are born of water and of the Spirit. Walang makakakita ng kaharian ng Diyos maliban 2 beses ka pinanganak. Pinanganak ka sa tubig. Kita naman ninyo yung babaeng nanganganak, ano? Nauna ay tubig. At pinanganak ka sa Espiritu. Kailangan 2 beses ka pinanganak. Kaya ang tawag sa atin ay born again Christian. Iyon ay karanasan, hindi yon pangalan ng relihiyon. Pinanganak tayo sa laman, kaya nagse-celebrate tayo ng birthday, at pinanganak tayo sa Espiritu.
Doon nagsimula ang nature, ang uri na kapareho na sa Panginoong Yesus. Let's talk about nature. Ang nature ang nagpapasya ng desire. Narinig na naman ninyo ito, pero magandang illustration Yung alakdan, scorpion, gusto niyang tumawid sa tubig, di naman siya marunong lumangoy. Sabi niya sa pagong, pasakyin mo ako sa ibabaw mo. Then pumunta tayo sa kabilang pampang. Sabi ng pagong, kaya po, baka ako'y tuklawin mo. Bakit naman kita tutuklawin? Di pareho kitang namatay. Maaanod kita sa tubig. Sabi noong pagong, may katuwiran. Sige, sakay sa likod. At noong si pagong ay medyo lumalangoy patungo sa kabilang pampang, sa kalagitnaan, tinuklaw siya ng alakdan. At noong mamamatay na ang pagong, sabi ng pagong, bakit mo ginawa yon? Alam mo namang pareho tayong malulunod pag ginawa mo yon. Ang sabi ng alakdan, di ko mapigilan nature ko. Nature ko. Our nature determines our desire. Kung ano ang desire mo, it is because it is your nature. Noon ay mahirap magbago. Actually, ayaw nating magbago. Bakit? Yun ang nature natin Noong tinanggap natin si Jesus, bago ka nang nilalang. 2 Corinthians 5:17. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. Makikisabi, new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. Ikaw ay na kay Kristo. Nabago na ang nature mo. A new nature with new desire. New appetite. New affection. Kaya anong nangyayari? Nababago ang iyong buhay. Kaya yung tumanggap sa Panginoong Yesus ng totoo sa kanyang puso, nabago ang kanyang uri, ang kanyang nature, nababago siya. Nababago ang kanyang buhay. Nabago na ang kanyang gusto. Nabago niya ang kanyang desire. At ang buhay niya ay pabuti ng pabuti, paayos ng paayos, pabanal ng pabanal. Nakakamukha niya si Kristo. Maaaring hindi bigla, pero for sure, may nababago. Imposibleng hindi, dahil nabago ang nature. Christianity without transformation is questionable. Ang unang mga nababago diyan ay nagkakaroon ka ng pag-ibig sa Diyos. Unang-una. Kapag ikaw ay pinanganak na muli, you fall in love with Christ. You fall in love with God. You want to worship Him. Yan ang unang ebidensya ng nabagong puso, ng new creation. Kasabay nito ay ikaw ay nagpapakumbaba. Aware ka sa biyaya na tinanggap mo, na talaga namang ito ay napakatindi ng dating sa iyo na alam mong hindi ka karapat-dapat, pero ikaw ay iniligtas ng Diyos. At ano pa? Meron kang pagnanais sumunod kay Lord. Yan ang mga unang nagiging ebidensya ng nabagong puso. Merong nagtanong, ako, pastor, nagkakasala pa rin. Ligtas pa ba ako? Ako Okay. Listen. Hanggat tayo'y nasa lupa, laging merong struggle sa kasalanan. Laging merong struggle. Hanggang dulo yan.
And struggle is a good indicator that you are a Christian. Kaya may struggle kasi you have a changed heart. Kung walang nabago sa puso mo, walang struggle. Yun ka pa rin dati. Kaya may struggle kasi nabago ang puso mo, nakatira ka pa rin sa laman o sa katawan. At ikay nakatira pa rin sa mundong makasalanan at nandito pa rin si Satanas na nanunukso, kaya merong struggle. Meron pa rin flesh na nandyan. At kaya nag-struggle, nabago ng puso mo at nagkakaroon na ngayon ng labanan. So the mere fact na ikaw ay merong struggle is already an evidence na ikaw ay Christian. Ang buhay ng Kristiyano ay hindi sprint, ito'y marathon. Ang buhay Kristiyano ay parang ganito. Ito'y marathon pero ito ay paakyat. At sa iyong pag-akyat, sa iyong journey bilang Kristiyano, ikay umaakyat, minsan, ikaw ay pumapalya, bumababa. At mamaya ikay babangon muli. Ang matuwid na tao ay bumabagsak ng 7 beses at bumabangon muli pagkakabagsak. Uphill climb. Maya-maya, pumapalya. Pero mamaya babangon, lalakad na naman, Christian life. Ang hindi niya napapansin sa tagalan, siya ay umaangat. Pero maaaring isang moment, isang puntos ng buhay niya, siya'y nanalmin, nandoon siya sa yugto na siya'y gumaganon. Pero hindi totoo na siya hindi Kristiyano. Pumalya lang, pero babangon muli. At sa tagalan, maaaring malayo pa, pero malayo na. And our hope is this, Philippians 1 verse 6. Being confident of this very thing, that He who has begun a good work in you will complete it until the day of Jesus Christ. Siya na nagsimula ng magandang bagay sa iyo ay tatapusin ito hanggang sa araw ng Panginoong Yesus. Diretso lang. Maaaring di mo napapansin pero napapansin ng iba na meron kang pinagbago. Maaaring nung isang araw, ikainis na inis at ikaw pumalya na naman ako, tumas na naman ang temper ko. Di bale, bangon, bawi. And you are living the Christian life. So, yan ang una. Know who you are in Christ Jesus. Ikaw ay bagong nilalang, meron kang bagong nature, bago na ang uri mo. Kaya huwag kang maniniwala na ikaw, na yung nagsasabing, ganito na talaga ako. No, hindi ka ganyan. Nabago na ang uri mo. Are you there? Punta tayo sa number 2. Dalawa lang yan, ako'y nasa number 2 na. Repent. Kindly say, repent. Sa repentance, nagmumula ang pagbabago. Hindi ka kailanman magbabago. By the way, alam ba ninyo ang title na siya ko sa inyo? Hindi pa, ano? Hindi ko nasabi, ano? Pwedeng magbago. Pwedeng magbago. Sa repentance, nagmumula ang pagbabago. Ito ang unang sinabi ni Jesus noong magsisimula na siya sa kanyang ministry. Mark 1:15. The time promised by God has come at last, He announced. The kingdom of God is near. Repent of your sins and believe the good news. Ang unang sinabi ni Jesus ay repent, bago niya sinabihan tayo ng believe. Tayo nauna sa believe. Nalimutan ng repent. Kaya tayo nananalangin na palambutin ng Diyos ang puso ng ating mga mahal sa buhay.
Sino dito ang hindi pa nakakagawa ng listahan ng kanyang mga mahal sa buhay na gusto niyang maligtas? May pagkakataon ka pa, magawa ka ng listahan at sasama sa box. Listahan ng mga kaibigan mo na gusto mong maligtas. May pagkakataon ka pa, isulat mo, kahit kayong nasa online, pwede niyong ipadala through messenger ang listahan at ipiprint ng office. At isasama natin sa pananalangin. Araw-araw na pinagpe-pray sa prayer works, pinagpe-pray din minsan sa midweek service, at minsan ay sa Sunday service. Pero rest assured, may nagpe-pray. Kaya tayo nananalangin na palambutin ng Diyos ang puso ng ating mga mahal sa buhay, na magkaroon sila ng banal na pagkatakot sa Diyos, magsisi sa kasalanan at tanggapin si Jesus. Tayo nananalangin na alisin ng Diyos ang piring sa kanilang mga mata, na siyang dahilan kaya hindi nila makita ang katotohanan. Tayo nananalangin na basagin ng Diyos ang mga deception o panlilinlang ng kaaway na bumibihag sa isip nila. Yes, may deception. Katulad ng paniwalang, ganito na talaga ako. Ilang beses na ninyong narinig na kapag may sinasabi kayo, oy, baguhin mo na yan, sasabihin ganito na talaga ako. No, hindi ka ganyan. Bakit? Sapagkat pinagpe-pray kita. Sapagkat kumikilos ang Diyos sa buhay mo. At mamaya, ikaw ay magsisisi, tatanggapin mo ang Panginoong Hesus at mababago ang nature mo. Pero kung ikaw na may Kristiyano na, tapos ikaw ay hindi makawala sa kasalanan, huwag mong gagawing rason yung ganito na talaga ako. Kasi hindi mo naunawaan, hindi mo kilala kung sino ka. You are a new creation. New creation, you have a new nature. 1 Corinthians 6 verse 9. Hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Ang mga nakikiapid, mga adulterers, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, mga nangangalunya, sexual immorality, nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae, homosexuality. Verse 10, nagnanakaw, sakim, naglalasing. Ito yung sinasabi ko, may post nanlalait ng kapwa, nandaraya, ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Hindi pwedeng ganito na talaga ako. Bakit? Sapagkat pag binasa natin ang sunod na verse, 1 Corinthians 6:11, itong sabi, ganyan ang ilan sa inyo noon. Noon. Anong ibig sabihin? Ibig sabihin, nagbago sila. Subalit nilinis na kayo sa inyong mga kasalanan at ginawa na kayong banal ng Diyos. Pinawalang sala na kayo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo at sa pamamagitan ng Espiritu ng ating Diyos. Kaya pwedeng magbago. Pwedeng magbago sino ang mga nakikiapid, ang may mga chicks, ang may mga others. Pwedeng magbago ang mga Diyos-Diyosan. Pwedeng magbago ang mga nangangalunya, sexual immorals, ang mga nagpo-pornography. Pwedeng mabago ang nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae. Pwedeng magbago ang mga nagnanakaw. Pwedeng magbago ang mga sakim. Pwedeng mabago ang mga naglalasing. Pwedeng mabago ang nanlalait sa kapwa. Pwedeng mabago ang nandaraya. Pwedeng mabago. I heard the testimony of a former lesbian who says that being a lesbian was her biography, but not her nature.
Alam mo, mahirap magbago kapag hindi mo tinanggap ang Panginoong Yesus eh. Ikaw ay magbabago sa sarili mong lakas. Kaya laging sasabihin nila, ako naman sumubok naman ako magbago eh. Talagang ganito na ako. Hindi. Hindi kasi nabago ang nature mo. Hindi mo tinanggap ang makakapagbago sa'yo. She is now married to a pastor. And she is preaching and exposing the lie she believed before, the same lie that entered even the church. Meron pong kasinungalingang siyang pinaniniwalaan dati. Kasinungalingang pumasok na rin sa church. Alam ba ninyo kung ano ito? Alam ba ninyo kung anong deception ng kaaway? Ito yon. Ito ang deception ng kaaway. That homosexuality, sabi niya, is normal and once gay, always gay. Deception ng kaaway. Na ilan lang kung meron man ang magbabago pa sa mga taong naka-experience ng same-sex attraction. Kaya wag nang ipursu ang heterosexual marriage. Wag nang ipursu na mag-asawa sa opposite sex. At kung itong mga taong ito ay magiging Christian, sila'y gay Christian na tinawag sa lifelong celibacy. This is the lie that even entered the church. Dahil sa mga kasinungalingang ito, marami sa nakaka-experience ng same-sex attraction ay hindi na nagre-repent. Kasi tinanggap na nilang nature nila yon, once gay, always gay, na di na sila mababago. Uulitin ko, 1 Corinthians 6:11, ganyan ang ilan sa inyo noon, subalit nilinis na kayo sa inyong mga kasalanan at ginawa na kayong banal ng Diyos. Kung ikaw ay nandito, bago ka pa lang, ngayon mo lang ito narinig, at ikay nasa online, this is the good news. Pwedeng magbago. Kung ikaw ay may nagagawang kasalanan at natatanong mo ang sarili mo kung ligtas pa ba ako, itong tanong na ito ay nagpapakitang ligtas ka pa. Bakit? Kasi bothered ka pa rin eh. Bothered ka pa rin. At binibiyayaan ka ng Diyos ng panahon para magsisi. Romans 2 verse 4, o hinahamak mo ang mga kayamanan ng kanyang kabutihan, pagtitiis at pagtsatsaga, na hindi mo nababatid na ang kabutihan ng Diyos ang umaakay sa iyo sa pagsisisi. God loves you. Kaya hihikayatin ka niyang magsisi. Ang kabutihan niya ay kikilos upang maakay ka sa pagsisisi. Magpapadala siya sa iyo ng mga tao, magpapaalala sa iyo. Makakarinig ka ng mga salitang gigising sa iyo. Magpapaunawa sa iyo. Pero, kung ikaw ay matigas ang ulo, stubborn ka, your sin will find you out. Long time ago, somebody messaged me. Ang sabi niya sa akin, Pastor, nais ko na pong magbalik loob sa Diyos. Alam niyo kung bakit? Kasi dahil sa lifestyle na pinili niya, nagkaroon na siya ng HIV. Ang HIV ay isang sakit na malimit makita sa grupo na kung ang lifestyle ay same-sex relationship. Kapag ito ay napabayaan, full-blown, nagiging AIDS. Alam mo ba, siya'y nagsisi. Pag-ibig pa rin ng Diyos ang kumikilo sa gitna ng consequences. Isa sa pinakamasakit mangyari ay ang dumating sa punto na hindi ka na pinapakialaman ng Diyos. Yung narinig mo ang katotohanan pero hindi ka bothered.
Or dati bothered ka dahil nagsinungaling ka pero ngayon ay hindi na. Dati ay bothered ka sa immorality pero ngayon ay hindi na. Yung wala ka nang nararamdaman kahit paanong kasalanan ang gawin mo. Yung hayaan ka na ni Lord na gawin mo ang mga pagpapakasarap mo sa buhay sa makasalanang paraan sa maikling panahon. Ito'y napakasakit na sitwasyon. Bakit? Kasi hindi na pinag-uusapan dito ay baka magkaroon ng consequences. Ang pinag-uusapan na dito ay ang relasyon mo sa Diyos. Ang pinag-uusapan dito ay eternity. Pero kung narinig mo ang salita at ikaw ay nababother pa rin sa loob, ang Diyos ay kumikilos sa iyo. Pinapakitaan ka pa rin ng kabutihan ng Diyos kahit lantaran kang nagre-rebelde laban sa kanyang paghahari. Kahit harapan mo siyang sinasaktan, ay pinapakitaan ka pa rin ng Diyos ng kabutihan. Bakit ba, Pastor, hindi ko maiwasan ang kasalanan? Ito ang sagot. Kasi iniiwasan mo lang. Anong ibig niyong sabihin? Huwag mong iwasan. Paano mo iiwasan ang kasalanan? Ayan ay nasa lahat ng dako. Nakaiwas ka sa isa din may meron na doon. Saan ka pupunta? Ikaw ay nasa mundong makasalanan. Nakaiwas ka sa bad influence na rin. May meron na naman. Hindi mo mapapagtagumpayan ang kasalanan kung iiwasan mo lang. Ano pong gagawin ko? Kamuhian mo. Kamuhian mo. Ang pagsisisi o ang tunay na pagsisisi ay magaganap lang kung namumuhi ka na sa kasalanan. Believe me, hindi ka magsisisi kung hindi ka muhi sa kasalanan. Kung umiiwas ka sa nagpapasakit sa iyong sikmura, meron mga ganun hindi mo na ako magkakape, bakit ako'y nag-acidic? Umiiwas ka sa nagpapasakit sa iyong sikmura. Mas iwasan mo ang magpapasakit sa iyong kaluluwa. As follower of Christ, hindi tayo pwedeng magkaroon ng nakatagong pag-ibig sa kasalanan kasabay ng tunay na pag-ibig kay Kristo. Hindi yan pwedeng magsabay. Hindi pwedeng meron kang secret love for sin and a genuine love for Christ. You have to hate yung isa para magawa mo ang pagmamahal mo kung saan man. You have to hate sin kung gusto mong mahalin si Kristo. Sabi ni Thomas Watson, Christ is never loved till sin be loathed. Alam mo ba yung sabihin ng loathed? It means strong hatred. Strong hatred. Hindi yan inis, hindi yan yamot. Yan ay sobrang galit. Hindi mo mamahalin si Kristo maliban magalit ka sa kasalanan. Mahal mo lang si Kristo kung namumuhi ka sa kasalanan. Ezekiel 36 verse 31. Kung magkagayoy inyong maaalala ang inyong masasamang lakad at ang inyong mga gawa na hindi mabuti, kayo'y masusuklam sa inyong sarili dahil sa inyong mga kasamaan at mga karumal-dumal na gawa. Kailangan tayong dumating sa puntos na nasusuklam na tayo sa kasalanan. Ang namumuhi sa kasalanan ay hindi malambot sa kasalanan. Noon, ay ang sinasabi ko ay hindi kasalanan ang temptation to be attracted sa same sex. Sabi ko, as long as that person will not act on their attractions, sabi ko, hindi kasalanan ang ma-attract sa same sex. Wag laang gawin. Bakit yun ang sinabi ko? Kasi naaawa ko sa kanila
Gusto kong padaliin sa kanilang pamumuhay ng may katuwiran. Pero nung sinasabi ko yon, I am troubled in my spirit. Hindi ko lang maipaliwanag, hindi ko lang malaman. Alam kong may mali. Bakit? Kasi may verse na nagsasabi na kung noon ang utos ay huwag kang mangangalunya, ngayon, isipin mo pa lang nagkakasala ka na. Isipin mo pa lang. Isipin mo pa lang. Kaya isipin mo pa lang na attracted ka sa same sex ay kasalanan na. Because nakasulat doon sa una nating binasa na ito'y kasalanan. So pag-iisip pa lang dito ay kasalanan na. Kung tunay na naaawa tayo sa nagkakasala, ito ang ating gagawin. Sasamahan natin sila sa kanilang araw-araw na paglaban sa kasalanan, sa kapangyarihan ni Kristo, sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Sasamahan natin sila. Ang compassion ay hindi paliliitin ang kasalanan. Hindi mo sila mahal kapag pinaliit mo ang kasalanan para mas madali sa kanila. Ang tawag dito humanism. Parang mas mahalaga pa ang tao kaysa sa Diyos. Hindi pwedeng mas mabait pa tayo kaysa Diyos. We have to say the truth the way it is. Sabihin natin ang katotohanan kung ano yon. Kung mahal mo sila, sasabihin mo ang totoo. The biblical truth according to 1 Corinthians 6 verses 9 to 10 ay ito, na that homosexuality, tulad ng adultery, idolatry, thieves, greed, being drunk, slanderers, swindlers, are of the flesh, forbidden in the scripture. Talagang nakasulat, hindi papasok sa kaharian ng Diyos. And can be overcome in the Savior. Ito'y mapapagtagumpayan kay Kristo. Kapag binaybi natin ang kasalanan, dahil nahabag tayo sa kanila, hindi natin sila mahal. Yes, lagi kong sinasabi, say it with love, not with condemnation, but please, say the truth with love. And I am warning you sa inyong pagsasabi. Bawat salita ay may kasama itong Espiritu. Ramdam noong nakarinig, kung noong sinabi mo'y mahal mo siya o dinidiin mo siya. Kahit parehong salita, parehong tono, may dala ang salita. Manalangin ka muna, ipag-pray mo, nabigyan ka ng biyaya ng pagmamahal sa Kanya, and then saka mo sabihin. Dahil may dala ang salita mo. Bakit pag gusto ng laman ng kasalanan? Bakit gusto ng laman ng kasalanan? Bakit gusto ng laman na mag-adultery? Bakit gusto ng laman na magnakaw? Gusto ng laman ng sakim? Gusto ng laman ng maglasing? Bakit gusto ng laman? Bakit gusto ng laman ng kasalanan? Kasi ang laman ay hindi talaga papunta sa langit. Kaya hindi niya gusto ang katuwiran. At kung ang laman ay hindi pupunta sa langit, bakit mo susundin ang kanyang gusto? Bakit tinotolerate ng Christian ang kanyang sinful habits? Dahil ba gusto niya ang kasalanan? Hindi rin naman may nakausap akong siya daw ay pagod na sa kanyang bisyo. Hindi. Hindi dahil sa gusto niyang kasalanan, kundi hindi nila ito kinamumuhuian with passion. Hindi sila galit sa kasalanan talaga. Kailangan dumating kang galit sa kasalanan. Kailangan dumating kang ni pagbiruan, ayaw mong pagbiruan dahil galit ka sa kasalanan. If you hate sin, but still continue doing it, hate it more.
Pastor, kinamumuhian ko ng kasalanan pero bumabagsak pa rin ako doon eh. Ito ang sagot. Kamuhian mo pa ng higit sa dating pagkamuhi mo dito. That's the only way, my friend. That's the only way. Pwedeng magbago at nagsasabi ako sa inyo ng paraan. Hindi ka magsisisi sa lifestyle na yan, sa ugaling yan, kung hindi mo kinamumuhian yan. At kung kinamumuhian mo, kung hindi masyadong kinamumuhian, you have to hate it more. Proverbs 8 verse 13 says, "To fear the Lord is to hate evil. I hate pride and arrogance, evil behavior, and perverse speech." In conclusion, God does not love you unconditionally. No. God will forgive you and accept you in whatever condition you are in. Ano mang kinalulugmukan mong tindi ng kasalanan, ano mang katatayuan mo, ikay patatawadin ng Diyos, ikay tatanggapin ng Diyos. But He will never tell you to remain as you are. Aakayin ka niyang magsisi. He will tell you to repent of your sin. Acts 17:30 and 31 says, "But now He commands all people everywhere to repent." Inuutusan tayo na magsisi. Verse 31, "Because He has appointed a day on which He will judge the world in righteousness by the man whom He has ordained." Dahil darating ang araw na huhukuman na ng Diyos ang mundo ayon sa katuwiran ng Panginoong Hesus. Hingin mo na ngayon sa Diyos ang biyaya ng pagsisisi. Sabihin mo sa Kanya na pakialaman ka, na huwag kang iiwan, na patuloy kang guluhin kapag ikaw ay nasa lifestyle ng kasalanan. Sabihin mo sa Kanya na huwag hayaang dumating ka sa puntong ikaw ay napaka-komportable na sa kasalanan. We are not just believers of Christ. We are followers of Christ. Hindi lang tayo prosperous church. We need to be a repentant church. And Matthew 3 verse 8 says, "Prove the way you live, that you have repented of your sins and turned to God." Kaya pag ako'y nagtanong at kayo'y nag-declare, mas ididiinan ninyo pabanal ng pabanal. The word was preached. Kilala ninyo ang inyong sarili. Alam ninyo kung saan kayo sumasabit. Alam ninyo yung mga paulit-ulit, nagiging pet sin. Kasalanang kinakadal-kadal. Kasalanang bine-baby-baby. Panahon na ito'y pagsisihan. You have a new nature. Iba na ang uri mo. Hindi mo na nature ang sumuway sa Diyos. Hindi mo na uri ang magrebelde sa paghahari ni Jesus. Bago ka nang nilalang. Hindi ka masaya sa kasalanan. Umiiyak ang iyong espiritu kapag ikaw ay nagkakasala. Ayaw mong mapuputol ang iyong communication and relationship with God dahil sa kasalanan. Lagi mo itong gustong ayusin sapagkat bago ka nang nilalang. Kung merong laging gumugulo sa relasyong yan,
kung may kasalanang paulit-ulit na nagagawa, o may kasalanang hindi mapagtagumpayan, I pray, biyayaan ka ng Diyos ng biyaya ng pagsisisi sa oras na ito. Masakit mang pakinggan, hindi okay ang tayo mo kung hindi mo hinaharap yan. Sa araw na ito, harapin mo na yan. Huwag mo na yang gawing biruan. Huwag mo yang lunurin sa tawa halakhak. Huwag mo yang ilagay sa likuran ng iyong isipan na hindi mo naiisip, di mo nabibigyan ng pansin. Harapin mo na yan, sapagkat yan ang nagpapalayo sa iyo relasyon sa Diyos. Your spirituality is between you and God. Ikaw ang lumalago. Ikaw ang may journey. At lahat ng journey palapit sa Diyos ay nagsisimula sa pagsisisi, sa pagre-repent. Ikaw ay umaangat. Nakakamukha ka ng Panginoong Hesus. Minsan ay bumababa, pero ikay umaangat uli. Minsan ay bumababa, pero ikay umaangat uli. Ipagpatuloy mo yung Christian journey na yon. At ito'y may ipagpatuloy mo. Kung sa oras na ito, sasabihin mo sa Panginoon na ikaw ay nagbabago ng isip, ikaw ay nagsisisi, at ayaw mo na yon. Last Sunday may lumapit sa akin. Siya ay nagtanim. Sabi ko, para saan to? Sabi niya, para po sa sinabi ninyo tungkol doon sa purity. Nagtanim siya para sa pagbabago. Sabi ko, praise God. Sabi ko, next Sunday, you will hear kung paano pagtagumpayan ng kasalanan. Ngayon, narinig ninyo ang unang hakbang. Pero sa next na pagtuturo ko, right now, yun munang narinig ninyo. Ini-encourage ko kayo. At binibigyan ko kayo ng time. Katulad ng Diyos na walang humpay na pagbibigay sa atin ng panahon upang akayin tayong magsisi. Narinig ninyong salita. Kilala mo sarili mo. Huwag mong paniwalaan na ganyan ka na. Hindi ka mag-iinom. Hindi ka talagang mainitin ang ulo. Hindi ka talaga babaero. Hindi totoo ang narinig mo na mana ka sa tatay mo, mana ka sa lolo mo. Hindi, nabago na ang nature mo, mana ka kay Jesus. Hindi totoo, hindi mo mapapagtagumpayan ang pornography. Hindi totoo, hindi mo takwil ang sexual immorality. Hindi totoo na hindi mo kayang mabuhay nang hindi ka kikilos sa pandaraya, pagnanakaw. Hindi totoo na hindi mo maiwasang magsalita laban sa ibang tao, makipagmaritesan. Hindi totoo yon. Bago ka nang nilalang, hindi ka masayang gawin yon. Ngayon, inaakay ka ng Panginoon. Inaakay ka ng Panginoon na magsisi. Isahan tayo. Close your eyes. Repent sa kasalanang
i-expose ng Holy Spirit sa puso mo. Tama ng pagre-reason out. Alam mong you are already bothered. Tama na yan. Repent. Close your eyes. Repent. 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 Kamuhian mo yan. Kamuhian mo yan. Kamuhian mo yan. Hindi mo mamamahal si Jesus kung hindi mo kamumuhian ng kasalanan. Repent. Heal my heart and make it clean. Open up my eyes to the things unseen. Show me how to love like you have loved me. Break my heart for what breaks yours. Kung gusto mong lumuhod, lumuhod ka. Kung ano mang gusto mong gawin ngayon, ay gawin mo. Sabihin mo lang sa Panginoon na siya na ang mas mahal mo. Sabihin mo lang sa Panginoong Jesus na minamahal mo siya. Heal my heart and make it clean. Open up my eyes to the things unseen. Show me how to love like you have loved me. Break my heart for what breaks yours. Everything I have for your kingdom. Most strongly in our midst. Most strongly in our midst. Most strongly in our midst. Holy Spirit. Holy Spirit now. Holy Spirit now. Holy Spirit now. Holy Spirit now. Heal my heart and make it clean. Holy Spirit. Cleansing flow. Open up my eyes to the things unseen. Show me how to love like you have loved me. Cleansing flow. Cleansing flow. Break my Cleansing heart flow. for what breaks Cleansing flow. Cleansing flow. everything I Cleansing. have for your kingdom. Cleansing flow. Cleansing flow. Holy Spirit, I pray, kumilos po kayo sa aming kalagitnaan. Pasukin po ninyo ang pinakamalalim na bahagi ng aming puso. Holy Spirit, I ask and I pray, Holy Spirit, Holy Spirit,
upang himasukan mo kami. Cleansing flow right now. Cleansing flow right now. Cleansing flow right now. Cleansing flow now. Make it clear. Open up my eyes to the things I've seen. Show me how to love like you and love me. Kung ikaw ay nakikipag-ayos na kay God, come on, stand up. Also from earth into eternity. Fill my heart and make it clear. Open up my eyes to the things I see. Show me how to love like you, how to love me. My heart from what breaks your everything I have for your kingdom's God. Also from earth into eternity. Fill my heart and make it clear. Open up my eyes to the things I see. Show me how to love like you. 1 Corinthians 6:11, ganyan ang ilan sa inyo noon. Subalit nilinis na kayo sa inyong mga kasalanan at ginawa na kayong banal ng Diyos. Pinawalang sala na kayo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo at sa pamamagitan ng Espiritu ng ating Diyos. Ikaw ay nagsisi, ikaw ay pinatawad at humanda ka. Iba ka na ngayon. Iba ka na ngayon. Kinamumuhian mo ang kasalanan, mas minamahal mo ang Panginoong Yesus at humanda ka. Aakayin ka ng Diyos sa kaibang journey. Bibilis ang iyong journey. Mas makikilala mo ang Panginoon.